Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay June 27, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Major and Minor Doctrines. Ano ang mga major at minor doctrines? And yung scripture po natin ngayong araw is 1 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4 na sabi po dito, the resurrection of Christ. Now I would remind you, brother, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was raised on the third day in accordance with the scripture. And yung concept po natin na major and minor doctrine, sabi po dito na in our faith, major doctrines are those foundational truths that fundamental shape our understanding of God's salvation and how we live. Ito po mga major doctrines, sabi po dito na ito po yung mga importante na sinusunod natin, na dapat sundan natin, na ito po yung foundational ng nakatotohanan na nagsishape sa atin para makilala natin or understand natin ng ating Panginoong Diyos. Pati na rin po yung salvation, yung kaligtasan, and kung paano tayo mabubuhay. And they in fact the core of our beliefs and guide our moral and spiritual decision. In contrast, major doctrines concern secondary issue that, while interesting and sometimes divided, have little bearing on our essential salvation and daily Christ walk. Recognizing this distinction help us focus on what truly unites us in Christ, is encouraging unity, love, rather than division over non-essential matters. And yung teaching number 1 po natin is Christian must be protective of major doctrines. Sabi po dito na tayo po mga believers, mga Christian, mas maganda po na naging protective tayo ng mga major doctrines na ito po talaga yung fundamental ng truth na katotohanan, paano natin makikilala ang ating Panginoon Diyos, maintindihan paano tayo mabubuhay sa araw-araw at paano natin or malalaman natin kung paano tayo naligtas by salvation. And teaching number 2, Christians must be lenient and minor doctrines. Sabi po dito na yung mga Christian po must be na kinoconsider pa rin po nila yung mga minor doctrines na hindi naman po talaga ito yung pinakamahalaga, but kailangan pa rin po natin na ito po yung secondary issue na dapat interested pa rin po tayo sa kanila. Pero sometimes may debate po or kaguluhan na nangyayari doon sa mga minor doctrines. And teaching number 3, Christian must be loving and respectful at all times without compromising the major doctrines. Sabi po dito na tayo dapat po ay minamahal natin or nire-respect natin yung lahat ng kautusan ng ating Panginoong Diyos sa times na dapat na hindi natin sila pinagkukumpara. And application number 1, prioritize studying major doctrines over minor. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-prioritize natin na mas aralin natin yung talagang mga major doctrines, yung mga talagang katotohanan na kung paano tayo mabubuhay, tas yung truth, and over doon sa minor. And application number 2, embrace unity by accepting our minor differences. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-embrace po rin po natin, ipalawak pa rin po natin yung unity natin sa bawat isa, and i-accept po natin yung mga hindi pinagkakasunduan na mga minor
minor doctrines, yung mga kaibahan po nito. And application number 3, discuss our differences loving and respectfully. Sabi po dito na kapag po natin i-discuss yung mga bagay na hindi natin pinagkakatulad, na pinagkakaiba natin, is dapat may doon pa rin yung loving and respectfully natin sa isa't isa or sa mga sinasabi natin. And dahil lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.